Bago ko po simulan ang ating kwento, ay babatiin at papasalamatan ko muna ang ating mga project sponsors na sina Ma'am Rose Presbiteros, Ma'am Sarah Brightman at Ludenia Long. Pati na rin ang ating mga channel members na nag-join sa ating membership na sina Kababalaghan Stories, Silver Wolf, Ma'am Jo Ilongga Bisaya, Ma'am Lil Jaime Pagalan, Ma'am Norma Calyeda, Ma'am Christine Olson, Ma'am Sabana Marsan, Ma'am Lisa Marie Resentes at si Sir Winston. Maraming salamat po at naway pagpalain kayo ng ating poong may kapal at kalooban palagi ng masiglang pangangatawan. Sa mga gusto po makibahagi sa ating proyekto ay pwede po kayo makijoin sa ating membership o direktang makipag-coordinate sa akin. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang kwentong ito ay karugtong pa rin ng salaysay ng buhay at karanasan ni Rain. Dahil nga sa mga kakaibang karanasan sa kababalaghan sa bahay na kanilang pinagtrabahuan, gaya ng katok ng aswang sa pinto at mga tumpok-tumpok ng dugo, ay nagsimula na silang maghanap ng malilipatan ng trabaho. Hanggang sa may nakapagsabi sa kanila na maraming job hiring sa Olongapo City. Dahil sa pagdagsa ng mga kano doon, dumami rin ang mga nightclubs at kainan. Si Ate Gina niya raw ay nakapagtrabaho sa isang malaking restaurant na 24 hours ang operation. Kaya kahit papaano ay mas malaki ang kita kaysa sa pagiging katulong. Tapos karamihan pa sa mga kano ay mahilig magbigay ng tip. Kaya sa tip pa lang ay maitatawid na ang renta at pang-araw-araw na gastos nila sa pagkain. Dahil sa nakatapos naman siya ng high school, kaya sinabi sa kanya ng kanyang ate na mag-aral siya ng kolehiyo at igagapang ng kanyang ate Gina ang gastusin para makapagtapos siya at magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya nagsimula daw siyang magtanong-tanong sa mga paaralan kung magkano ang tuition at iba pang mga babayaran. Hanggang sa may kapitbahay sila na may anak na nag-aaral ng midwifery sa Our Lady of Fatima sa Maynila. At doon niya naisipang mag-aral. Makikishare na lang siya sa renta sa dormitory ng anak ng kapitbahay nila para makatipid. Tapos magagamit niya pa ang mga lumang kagamitan noon, pati na rin ang mga libro. Kaya pagsapit ng sumunod na semester ay nag-enroll na nga siya doon. Dahil nga sa kapos pa rin naman sila ng kanyang ate, kaya sobrang pagtitipid daw ang kanyang ginagawa. Every other week, kung umuwi siya sa Olongapo para humingi ng allowance sa kanyang ate. Tapos pinapabaunan siya ng kanyang ate ng isang malaking garapon na bagoong alamang at tuyo para iyon ang ipang-uulam niya. Kahit nahihirapan, ay masaya pa rin naman siya na tiniis ang buhay na iyon dahil sa kagustuhan niya na makaahon sa kahirapan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng edukasyon. Naroon na daw ang humanap siya ng iba't ibang mga marangal na sideline, gaya ng maging tagalaba ng uniform ng mga kasama niya sa dorm at tagagawa ng mga assignment ng mga ito. Isang araw ay sinabi sa kanya ng kanyang ka-boardmate na hindi ito uuwi ng boarding house ng 2 araw dahil may pupuntahan ito na out-of-town outing. Ibinilin sa kanya na labhan ang mga damit at uniform noon at plantsahin na rin at pagbalik na lang siya babayaran. Tuwang-tuwa naman daw si Rain dahil may sideline na naman siya. Pambili niya na rin ng ulam paminsan-minsan para hindi araw-araw ang ulam niya ay tuyo o di kaya alamang. Nang matapos ang klase niya ng pasado 9:00 ng gabi, ay umuwi na siya sa boarding house. Tapos ginawa niya muna ang kanyang mga assignments bago pumunta sa laundry area sa 5th floor ng building. 4th floor daw kasi ang room nila. Dahil nga sa weekend kinabukasan, kaya karamihan ng mga tenant sa dorm ay umuwi sa kanya-kanyang mga probinsya. Iilan lang din daw ang mga hindi umuwi kagaya niya. Medyo madami daw ang labahan niya dahil sa isasabay niya na rin ang mga damit niya para makalibre na rin sa sabon. Iyon daw kasi ang bilin sa kanya ng kanyang ka-roommate na kapag magpapalaba ito ay doon kumuha sa sabon niya na stock. Tapos isabay na rin ang mga damit niya para makatipid.
Matabang babae daw iyong kaboardmate niya, kaya talagang mapapalaban siya ng husto sa paglalaba ng malalaking damit noon. As in pati panty daw ay ipinapasamang ipalaba sa kanya. Wala naman daw iyong problema kay Rain dahil mas mahalaga sa kanya ay kumita para may maidagdag sa mga panggastos niya sa pag-aaral. Inihatid niya daw muna ang mga damit sa 5th floor, tapos ibinabad muna ang mga puti. Sabay muling bumaba para kumain. Nakahingi kasi siya ng sabaw sa boy doon sa may kantin sa ibaba. Nakababayan din niya, kaya meron siyang sabaw ng sinigang na may kaunting gulay. Medyo pinupormahan daw kasi siya noon, kaya madalas siyang inaabutan ng ulam o di kaya kahit sabaw lang na naitatabi. Kasi palagi daw siyang humihingi doon. Sinasabi niya lang daw na fried chicken ang ulam niya at masyadong dry, kaya hihingi siya ng sabaw, patis at ketchup. Pero ang totoo daw ay iyong sabaw lang mismo ang ulam niya. Minsan naman ay ang naipong patis at ketchup talaga ang kanyang inuulam. Ganun daw talaga ang hirap na tiniis niya. Matapos makakain ay bumalik na siya sa 5th floor upang makipagbuno sa tambak na labahan. Nagsimula daw siya sa mga dekolor para chill-chill lang muna ang kanyang paglalaba. Ihuhuli niya na ang mga nakababad na mga puti. Noong matapos niya na ang mga dekolor at mga nasa lampas na ng alas 12 ng gabi ang oras na iyon, ay bigla daw umihip ang malamig na hangin. Ang 5th floor daw kasi ay common laundry area. Tapos may 5 magkakatabing CR at may mahabang lababo para sa mga gusto magdala ng lutuan. Lumingon daw siya sa likuran niya kung saan nanggaling ang malamig na hangin. Pero nakita niyang nakasara naman ang mga bintana, kaya muli niya na lang daw ipinagpatuloy ang paglalaba. Maya-maya ay naramdaman niya na may humimas sa buhok niya hanggang sa likod. Doon na daw siya nagsimulang kinabahan dahil noong lingunin niya ay wala namang tao at imposible naman na merong ibang tao doon dahil nakaharap siya sa may pinto. At kung sakali man na may pumasok o may umakyat sa lugar na yon, ay siguradong makikita niya. Nanginginig na daw ang mga kamay niya habang nagkukusot ng mga puting damit. Maya-maya pa ay muli na naman daw naramdaman niya na iniangat ang buhok niya sa likuran, kaya mabilis daw siyang napalingon sa likod. Pero parang may puting anino lang daw siya na nakita na papalayo. Madilim na sa may unahang bahagi ng kinauupuan niya dahil sa isang fluorescent lang ang binuksan niya na iyong mismong nakatapat lang sa kanyang pinaglalabahan. Hindi daw talaga siya makapag-focus sa kanyang ginagawa. Hanggang sa napatayo na talaga siya bigla noong marinig ang isang malakas na hampas ng pinto ng isa sa mga CR. Nakatingin lang daw siya sa mga CR habang pinagmamasdan kung may lalabas ba na tao o kung ano sa isa sa mga CR na yon. Hanggang sa lahat na daw ng mga pintuan ay nagbubukas-sara na tila tinatakot siya talaga. Wala na daw siyang nagawa kundi ang tumakbo patungo sa may hagdanan paibaba. Bago pa daw siya makababa ng tuluyan ay may narinig siyang isang malambing na tawa ng isang babae. Kaya napalingon pa siya sa pinanggalingan ng tunog. At doon niya nakita ang isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok at may bahid ng dugo ang suot nito. Tapos purong itim lang daw ang mata noon. Kaya tuluyan na daw siyang kumaripas ng takbo paibaba. Umiiyak na daw siya dahil sa takot. Tapos pagkarating niya pa sa kanilang silid ay hindi siya makapasok dahil naiwan niya ang susi sa may tabi ng inuupuan niya doon sa 5th floor. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang bumaba sa lobby sa may ground floor at doon na nga siya nagpaumaga. Kinabukasan ay nagulat na lang siya nang may tumapik sa kanya. Isa pala sa mga guard na nagbabantay sa umaga. Sinabi niya dito ang tungkol sa naranasan niya noong isang gabi doon sa 5th floor. Sinabi daw naman noon na matagal na daw talaga na may nagpapakita sa 5th floor, kaya nga walang naglalaba doon ng gabi. Dahil sa wala naman siyang pasok ng weekend,
Kaya nung umagang iyon din ay ipinagpatuloy niya na ang kanyang paglalaba. At mabuti naman daw ay naging mataas ang sikat ng araw. Kaya natuyo din agad ang lahat ng nilabahan niya at naplantsa niya na rin sa kinahapunan. Sa kasamaang palad ay hindi natapos ni Rain ang kanyang pag-aaral ng midwifery dahil noong huling semester na niya at gagraduate na ay bigla siyang nakaramdam ng panghihina at pananakit ng mga kalamnan. Tapos lagi din siyang nagkakapasa. Kaya nung minsang umuwi siya sa Olongapo ay sinabi niya iyon sa kanyang ate Gina at ipina-check up siya nito. Napag-alaman nila na meron siyang mild leukemia kaya hindi siya nakapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Hanggang dito na lang po muna. Abangan ang karugtong pa ng kwento ng buhay ni Rain na may kaugnayan sa kababalaghan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin paraffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Meron pa po pala akong isang ipopromote na channel. Gusto ko rin pong tulungan ito para makatulong sa writer at narrator. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon. I-subscribe nyo na rin po sila. Pero, wag po sana tayo maging mapanghusga. Para lang iyon sa mga matured o mga taong bukas ang isipan sa iba't ibang mga topic. Dahil romance, love story at erotic ang topic ng mga kwento sa channel na iyon. At ang pangalan po ng channel ay Kapusukan Files. Inuulit ko po ha, para lang iyon sa mga matured na mag-isip at bukas ang isipan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.